Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Something you should know on a Thursday. God bless you. So, ayun narinig niyo po yun mga pre. Kasal daw po sila ni Sara. Oo, teka lang. Itong si Sara Duterte ba ay pumapatol sa pagpalagay nating tomboy? Wala namang problema kung tomboy or bakla, no? Pero yung tanong po dito, pumapatol po ba si Sara? Ano po ba si Sara? Babae? Tomboy or babae? Depende. May mga nagsasabi na ang gusto daw ni Sara Duterte lalaki. Meron din nagsasabi na babae yung gusto. Marami po 'yan, 'di ba? So pero kung ito itong SAF po na ito, no? Ayan nakalagay dito. Tinanong mo palula kung saan busy si Inday. Ano ba 'to? Kasal. Ayan kasal June 27, 2017 with VP Inday Sara Duterte is true. Ayan siya mismo yung nagsabi, hindi ko naman kilala yung taong ito, no? Babaeng ito. Pero sabi niya, itong si Sara Duterte at itong babaeng SAF na ito ay kasal noong 2017 pa. Nako, Sara Duterte. Ano ito? Kayo, maniniwala po ba kayo dito mga pre? Marami ding naglabasan kasi na issue na di umano si Sara Duterte ay may gusto sa babae. Minsan may magsasabi naman na may gusto sa lalaki. Wala namang problema doon. Walang problema doon. Pero teka lang, ang pinag-uusapan natin dito Vice President. Hindi po kung sino-sino lang. Sana masagot ito ni Sara Duterte. Pipilitin ka naming sagutin ito, Sara. Kasi si PBBM, pinipilit nyo magpa-hair follicle test. Kami pilitin ka rin naming sagutin. Ano ito, Sara Duterte? Kilala mo ba itong babaeng ito? Kilala mo ba? Alam mo ba ang pagkatao nito? Anyway, ito ngayon yung bibigyan natin ng reaksyon at yung nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga pre. Bibigyan po natin ng reaksyon yan. Pero syempre, ayan bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay. Ayan syempre meron po tayong Facebook page, may TikTok din po tayo. Ayan huwag niyo po kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Maraming salamat po So eto na nga mga pre, no? At isingit na natin muna itong nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos na si Edwin Tangigad. Search nyo lang po yan sa Facebook. Anong sabi niya po dito mga pre? Takot si Judas Bangag BBM. Kahit ako lang papatay sa kanya. So, kahit sabi ni Edwin Tangigad, pangit ang pangalan mong animal ka, kahit siya na daw po yung pumatay kay Pangulong Bongbong Marcos, kayang-kaya niya. Ang galing. Madali lang magsalita. Pero pag ikaw naman ay nabisita ng NBI sa iyong pamamahay, sasabihin nyo, buburahin ko na po yung post. Buburahin na yung post. Wala na, huli na yung lahat. Edwin Tangigad. Yan po isang mayabang at bastos na Pilipino. Yung kanyang ugali kumbaga namanan niya yung ugali ng kayabangan ng tatay niya. Sino po yung tatay niya? Yung nagre-relax po ngayon sa The Hague. Alam naman po natin na yung taong yon punong-puno ng hangin sa katawan.
Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, punong-puno ng kayabangan sa katawan. Oh, 'di ba? Yan po ang inyong digong. Oh, na namana din ni Edwin Tangigad yung kayabangan ng kanyang tatay. 'Di ba? Oh, takot si Judas Bangag BBM. Takot daw po. Tinawag pang Judas si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pang Judas ng hayop na to. 'Di ba? Alain mo 'yun. Judas daw po ang pangulo. At kahit siya lang daw yung pumatay, ako lang papatay sa kanya. Sana all! Oh, malaman-laman mo, nakalock yung profile. Oh, huwag kang mag-alala, inad kita ha. Oh, inad kita, sabi ko nga, may libre akong tingga dito, pwede kong ilagay sa noo mo yan. Sa noo mo mismo. Oh, sa noo mo, lagay natin yung tingga. Ha? Para design. Putang ina mo ka. Ayop ka talaga. Oh, hindi po ito tao, itong ganitong klaseng animal na to. Ha? Sa mga magbabanta pa dyan sa Pangulong Bongbong Marcos, itodo nyo lang. Sige lang. Akala nyo joke pa yung pinaggagawa nyo dyan? Ha? Pag kayo ay talagang nakita ng NBI, ng gobyerno, may kalalagyan talaga kayo. Oh. Pero buti pa yon, pag nakita kayo ng gobyerno, buhay kayo. Oh, ang delikado dyan, pag makita kayo ng mga taong galit sa inyo dahil sa pagbabanta nyo sa Pangulo, wala na. Mamamahinga kayo. Diba? Oh, maraming galit dito sa taong ito dahil pinagbantaan yung Pangulo. Pinagbantaan. Na lang hiya, gusto pa siya daw yung pumatay. Siya lang daw yung papatay. Oh, kaya ingat-ingat ka, tingin ka sa kaliwat kanan ha. Baka mamaya bigla kang madapa dahil sa kayabangan mo. Ha? Oo. Ginaya mo yung tatay mong puno ng hangin sa katawan. Oh, yabang pa more. Pasalamat ka pag yung gobyerno yung humuli sa'yo, buhay ka. Ha? Pero pag yung galit sa'yo ng mga Pilipino na sumusuporta sa administrasyon, yung yumari sa'yo, ay good luck. Good luck. And of course, congratulations in advance. Sige, yabang pa more. Yan, payo ko lang yan sa tangang katulad mo ha. O, eto, at i-play po natin ito. Itong video ito. Ayan, panoorin po natin. O, ito po yung full video. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President. Ayan na. Siya at si Sara Duterte, the Vice President. Kompleto yung pangalan. Got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun. But ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And yun po. Ang tanong dito, eto po ang tanong dito, anong klaseng kasal? Anong klaseng relihiyon yan? Na pwedeng ikasal yung babae to babae sa Pilipinas? Meron ba ganung proseso? Anong klaseng kasal? Ako yung nagtatanong po kasi ako sa pagkakaalam ko, bawal pa yon sa ating bansa. Tama ba? Bawal? Hindi pa inaalaw ng batas yun? Na pwede nang magpakasal yung babae to babae or lalaki sa lalaki? So hindi ko alam paano nangyari yung kasal? Saan ba kayo kinasal? Siguro sa ibang bansa pwede. Pero ang tanong, totoo kaya ito? Well, ako hindi ko masasabing totoo, hindi ko rin masasabing hindi totoo. Ang pinagbabasihan natin dito, etong SAF. Oo, ang alam ko, tomboy ito. No? So, saan kayo kinasal? Kung totoo man yung sinasabi mo, na di umano na kayo ay kinasal, saan kayo kinasal? Oh, diba? Yan yung nagtatanong tayo. Siyempre, Vice President yung pinag-uusapan dito. Oh, si Sara Duterte. Marami ding issue si Sara patungkol sa mga ganyan. Na may player pa nga ng basketball, sana all. Ano ba talaga yung gusto? Diba? Oh. At ang tanong, bakit magugustuhan ka ng isang Vice President, no? Ano bang meron sa'yo? Yan ang tanong. So anyway, eto na. Oo. Move na tayo dito sa next topic natin mga pre. Ito yung na-reaction na natin to nung nakaraan. Pero gusto ko munang
panoorin muna itong video ito. Na-topic na natin to pero babasagin lang ulit natin. Okay? Ayan, panoorin po natin. What happened, Mayor? I know. PDEF scam, right? An LGU official just got arrested for being tied to the pork barrel scam. Sino nga ba siya and what will happen after his arrest? I'm Quinn. Tara, let's sort it. Muntinlupa Mayor and former lawmaker Rufy Biazon was found guilty of graft for the misuse of Priority Development Assistance Fund na pinadaan sa gawa-gawang NGOs ng pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Dahil dito, Biazon will be serving a minimum of 6 years and a maximum of 10 years in prison. Bukod pa rito, matatanggal din ang kanyang titulo Yan po si Biazon bilang mayor ng Muntinlupa. Still, nanindigan siya at sinabing mag-a-appeal siya sa desisyon na ito. He also commented that these issues are only noise or distraction at mananatili pa rin siya to serve Muntinlupa. The pork barrel scam costed the government 172 million pesos. And again, these funds come from our taxes kaya tama lamang na kung sino mang sangkot dito ay managot. Still, Biazon is just one of the many individuals who are connected to the case na deserve ang managot sa paggamit ng pondo ng bayan. Oops! Matamaan, huwag magalit. Sinabihan niya na si Biazon daw deserve managot. Para sa akin, kung talagang nagawa niya yun, deserve managot. Pero! May pero. Tingnan natin tong sa Rappler. Eto anong sabi dito? Post po ito sa Rappler February 9, 2023. Anong sabi dito? Sandigang Bayan clears Muntinlupa Mayor Biazon of bribery charge. Ayan Manila, Philippines. The Sandigan Bayan, the country's anti-graft court, acquitted Muntinlupa City Mayor Rosano Rufino Rufy Biazon of direct bribery charge. So, acquitted na po yung tao. Bakit? May issue naman lumalabas ngayon na sinasabi na sangkot pa rin siya sa mga issue ito. Di umano. Nalinis na yung pangalan niya. Bakit na naman ngayon ginagawan ng kwento? Bakit na naman ngayon, hindi lang kwento, bakit na naman ngayon binubuhay yung issue na nasolve na? Acquitted na yung tao. Ang tanong ko nga dito, meron ba talagang nasa likod nitong paninira? Dito kay Biazon? Meron ba? Meron bang gustong umagaw sa kapangyarihang nakamit niya ngayon? Meron ba? Sino ba yung mga talunan dyan? Yun yung problema Pag talunan, ang gagawin, maninira para matanggal pagka-mayor. Ayun yun. Kaya ako yung nagtataka dito sa mga taong ito. No? Yung style nila makaluma pa rin. Ayan Sandigan Bayan clears Muntinlupa Mayor Biazon of bribery charge. So, acquitted na yung tao. Tapos ngayon, magugulat tayo, may videong lumalabas na ganito. Ayan yan. Ito, yan. May mga ganyang video na lumalabas. Yan. Ano ito? Bakit po natin ito binibigyan ng reaksyon? Kasi po, ipagtanggol po natin yung katotohanan. Doon po tayo sa katotohanan. Huwag po tayo doon sa mga mali. Mga kapalpakan. Kasi bakit? Bansa po natin yung masisira dito. Tandaan po natin yan. Diba? Kaya yung mga ganitong klaseng maraming mga paninira dyan, huwag po kayo maniniwala dyan. Mag-research po tayo. Konting research lang ba? Di kayo magtanong-tanong tayo. Ako nagtatanong-tanong din ako minsan pag lalo na't hindi ko alam to. Klaruhin ko nga to kasi baka mamaya makapaglabas tayo ng balitang fake news. 'Di ba? Ganun 'yun. Huwag kang mahiyang magtanong. Kung may alam ako, magtanong ka sa akin. Ngayon, kung wala naman akong alam, magtatanong tayo doon kay Juan. Para hindi lang ako makapaglabas ng fake news dito sa channel ko. Kasi ang purpose naman natin dito yung totoo lang. 'Di ba? Hindi po yung mga kasinungalingan.
Hindi po, oo, kailangan po natin ng pera, totoo yan, pero mas maganda kung magkakapera ka ng doon ka lang sa katotohanan. Diba? Hindi yung kung ano-ano na yung sasabihin mo dyan para lang magkaganyan ka. Pag binigyan ka ng sobre ng mga kampo ng kadiliman, tatanggapin mo ba? O syempre, masama kang tao, tatanggapin mo. Diba? Para saan yung sobre na yun? Sisiraan mo lang yung tao. O, diba? Basic lang yan sa mga makadutae, diba? Kaya wag po natin silang gagayahin. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Syempre mga pre, ayan na, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, oo, may TikTok po tayo, mayroon po tayong Facebook page, naku, huwag niyong kalimutang i-follow yan. Ayan na, so maraming salamat po, kita-kits po tayo mamaya sa live. Okay, so yun lang. Bye-bye. Muna pansamantala.